Hello guys, nandito na naman po ako para sa panibagong usapin. So sa video na to guys, pag-uusapan pa rin natin yung mga trending na stock at saka yung na-topic natin last Saturday o Sunday. Tapos yung mga request ngayon na bago. So ngayon simulan natin guys, no? Guys, kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to click Possessional Traders PH. Lalo sa mga newbie, may playlist ako lagi nakalaan sa inyo guys, no? So sa mga baguhan sa stock market, ito check nyo lang yung playlist na to guys, yung buy signal lesson. So ito para sa mga newbie, ito additional information kung paano ka ba mag-position or paano ka ba mag-buy sa sideways, downtrend, uptrend. So dinidiscuss ko dyan guys kung paano ka mag-cut loss, paano ka mag-risk management, paano ka mag-position, paano ka rin mag-exit. So check nyo yan guys, yung video na yan, nasa baba ng description, nandyan yan. Tsaka itong iba pa guys, nasa baba ng description. So lalo-lalo to guys na 10% gain monthly roll, no? So check nyo to guys at saka itong may earnings or loss in stock market. So may madadagdag sa inyo guys na idea kung paano ako nagte-trade, no. So pwede nyo rin i-apply just in case na okay sa inyo. So kung tamang-tama dun sa ano nyo ba yung type nyo na strategy sa stock market. So huwag nyo kalimutan din guys i-like ang ating Facebook page na Positional Traders PH. Pwede kayo dyan mag-post guys. Pwede rin kayo mag-send ng message sa akin regarding sa mga stock na gusto nyong ipabasa or pa-insight, no? So message nyo lang ako dito guys regarding sa lahat ng stock market guys sa Philippine stock market guys. Question, pwede nyo ako message dyan. At saka yung Facebook page, Facebook personal ko at saka messenger ko nandiyan sa baba guys, no? So check nyo lang. So Yahoo Finance tayo guys. So S&P 500 tsaka Dow, Nasdaq, green lahat guys, pati yung mining company. So simulan natin dito kay CHP. So ayan nga guys, yung sinasabi ko sa inyo nga guys na yung sabi ko nga gumaganda na yung chart ni CHP. So kita naman natin sa weekly chart nito. So ito nga nagkaroon nga, sana tuloy-tuloy na to. So net po may lumabas, no. So number of trades mataas, no. So MACD nito, sign malapit na tayo wait natin guys. Ito sign of reversal na pala to guys. So ayan. So sign of reversal na sa mga swing trader, ayan. So MACD RSI 66, ayan. So ito guys, ang tinitingnan ko lang dito just in case mag-continue to, kailangan mabasag niyo yung 1.76 na to. Kasi ang maganda sa kanya, nalagpasan niya pa to na 1.62. So kita niyo naman yung trend line. So nagkaroon siya ng higher high, higher low. So ito, tinitingnan natin to, baka ito na yung magiging higher high ulit, no. So 1.76 kailangan mabasag niya muna kasi the more na ito, kasi may history na umakyat lang siya dito. Pero ang kagandahan sa kanya guys, higit pa dito kasi itong closing nito 1.65, 1.67 to. Tsaka pagkakaiba ng dalawa guys, solid candle to kaysa dito. Solid candle to. So from ito yung pinaka-high niya talaga. High niya sa closing pa. So ayan, yun ang maganda diyan guys. Tapos ang next na bili mo diyan dito, additional mo once na nabasag tong 1.76. Kapag nabasag tong 1.76 na may volume, yun ang maganda guys. Yun ang magandang pag-add ulit yung tranche buy mo ulit. No. So hangga't maaari, kung mayroon kang magandang position dito, hold ka lang muna. Ayan guys, no. So enjoy mo lang yung yung trend. So enjoy mo lang habang umaakyat siya. So ayan guys, no. So next tayo, Sinaw. So now, so alam naman natin yung MACD nito RSI uptrend talaga yan. So bullish na talaga yung niya, yung MACD at saka yung RSI niya overbought na rin to. So wag na lang natin pasinin yung RSI basta may volume. Kaso nga lang, anong nangyayari dito, wala masyadong volume na below average na yung volume ni now. So sa akin guys, I suggest dito guys, kung gusto mo bumili nito, sa akin kung ako bibili nito guys, abangan ko siya dito sa 1.25. O 1.25 o 4.25 or 4.35. Pero mas maganda sa 4.25 mo abang. Kasi kung 4.25 ang abang mo, tapos dito sa closing ang buy and sell mo, so may mga 9% ka pa. So ito lang. So ganito lang guys, mas maganda. Abangan mo, kung gusto mo bumili to, abang ka lang dito sa 4.25, pababain mo ng 4.25 or dito lang sa level ng
kapag lumusot pa sa 4.25 dito sa 4.12. Ayan. Wait lang guys. No, just keep So ayan guys, no, ganun lang guys. Kapag ano, kung gusto mo bumili, abang ka lang doon sa kaya mong presyo na ibababa kasi nga pagbalik niyan, kaya mong ibenta kasi ang tanong dito kung bibili ka dito sa bibili ka sa mga 4.68 na yan, saan mo siya ibebenta? Ang tanong, yan, 468. Tapos saan mo siya ibebenta dito? 6%. So medyo malapit kasi nga may naipit diyan, magkakabuusan. Mas maganda abangan lang dito sa baba para maibenta mo siya ng dito malapit-lapit sa 4.68. So ganun lang guys. So abang-abang ka lang muna. Position lang. So next natin si C. So alam natin si C at saka si dito halos bullish na bullish pa rin talaga. So ayan, 67 yung RSI niya. So dito kay C guys, tulad nito, ito abang ka na lang dito kung gusto mo bumili kay C, abang ka na lang dito sa 0.5, yung 0.5 ng RSI ng pivot retracement around 5.15. Mas maganda siya abang 5.15. Kasi lumusot siya sa support niya na 5.55. So ang abang mo niyan dito na lang sa 5.15 na yan. Yan na lang abang mo guys, no? Kung magsakali mag-average ka, dyan ka na hindi mag-average dan guys, no? So next natin si dito. So halos review lang to guys ng ginagawa natin guys. So huwag niyong kalimutan pa rin yung thumbs up natin at saka like guys, no? Like o thumbs up, so parehas. Ayan guys, huwag niyong kalimutan guys, no? Maraming salamat. So medyo ano pa tayo guys, may over pa tayo guys, nasobrang nata ng inom kagabi. Ayan. So, ayan, tuloy tayo sa chart. So, base dito sa, check natin yung, sa pivot retracement pa rin, para alam natin. So, waiting tayo sa, nito guys, sa, waiting tayo sa wave 5. Ayan. So, kung base sa pivot retracement, ito guys, 0.5, ito, dito nga siya nag-bounce, di ba? So, simula galing sa taas, dito siya nag-bounce. So, base sa pivot retracement, 6.75 yung magiging resistance niya, no? So, titingnan lang natin dito, ilapit ko ng unti dito guys, kung saan maganda, sell on pinakalo nito. So, 5.2. Ayan. Malaking ko ng unti. Sa 5.2, no? Pero, dito, dahil nga umakyat siya, para sa akin guys, healthy to, nangyayari sa kanya, dahil nga, normal to, dahil nga, kahit, nung umakyat siya dyan sa level na yan, kasi may hirapan talaga siya mag-close sa 6.5, kasi nga, may mga ipit dito sa level na to. So, ang mangyayari niyan, kailangan, ubusin muna yung naiipit na gustong mag-sell, para makaangat ulit to. Kasi hanggat may nagsisell dyan, wala, di aangat to, na, chart ni dito. So, possible, ang mangyayari dyan, consolidation siya sa 6 pesos, maximum 6.5. So, ganyan ang halos nakikita kong ang laro nito kapag madalas mag-sell yung mga naipit dito. Kasi nga, bakit nagsisell yan? Lumilipat yan, possible yan sa mga mining sectors. So, alam naman natin yung laro dito sa Pilipinas. So, kung saan ang sector na umaakyat, iniiwan nila yon kahit mag-loss sila doon sa mga previous trade nila, lilipat at lilipat yan. So, ganun yan. Normal yan guys na makikita nyo na kahit tumataas to, kahit mataas yung momentum, kahit mataas pa rin yung volume, yung naipit talaga dyan at aalis at aalis, magsisell at magsisell. Pwede mag-sell sila ng half, pwede sell sila ng buo. So, kung gusto mo naman mag-position lang dito, mas maganda yung abang ka mga 6 pesos. Ayan, 6 pesos na yan. So, support natin yung 6 pesos na yan. So, yung 5.9 na dati natin na, yung resistant dati, yung, ito kasi guys, diba, yung sa 5-minute chart natin, lagay natin para mas malinaw. Kasi 5.9, resistant yan guys.
So possible support pa rin yan ngayon. Pakita natin dito yan eh. Ayan. Lapit na 5.6. Dito isa sa ano to eh 5.9, 5.3. Kita nyo guys, no? Ito yung kasi yung sinasabi kong 5.3 tsaka yung 5.9 na to. Kasi ito is itong na-support to 5.3. Just in case lumusot sa 6 pesos, 5.9 ang abang mo. Ayan, kasi yan, ano yung 5.9 na yan, support na rin yan. Ngayon, kung titingnan natin sa pivot dito sa support and resistance, just in case magkakabuusan pa rin kahit umakit siya, sinusubukan yung basagin yung 6.5. Ang nakikita ko lang dito guys, maglalaro lang ng 6 pesos, tapos 6.5 yun ang consolidation niya. Kasi kailangan maubos muna yung mga naipit dito sa area na to eh. So, just in case tuloy-tuloy yung galaw niya ng mga 6.5, 6.5, 6 pesos hanggang 6.5, or naglalaro siya 6.16, siguro abutin ka ng mga 5 araw bago magkaroon ng maayos. Ang hinihintay lang natin dito guys, magkaroon ng doji. Ayan guys, magkaroon lang ng doji sa level na yan. Around 6.5 hanggang 7 pesos. Doji ang hinihintay natin dyan. Ibig sabihin yung doji guys, neutral na yon. Nag-neutral, lalo na kung magkakaroon ka pa ng mga dalawang doji na magkasunod. So ayun, ibig sabihin talaga nun, nagkakaroon na ng normal yung buyers at saka sellers. So sa ngayon, syempre, huwag tayo mag-expect na tumaas pa to muna dito. Huwag tayo mag-expect na tumaas to, guys, no? So, hanggat maaari, kung kaya mo pa rin naman mag-hold kayo dito, hold mo lang. Kasi nga, ang inaabangan na pa rin naman natin dito, yung progress report nila. Kasi, every month naman may progress report sila eh. So, makikita mo yung progress na magkakaroon talaga na maayos na progress. Yung mga SIM card, mga outlet, yun. So, ang hinihintay natin dyan yung report ng additional towers ngayong end of the October. So, baka mamaya mag-materialize to kapag lumabas yung balita ng towers kung ilan na yung naitayo nila. Tapos, basta ngayon guys, wag tayo mag-expect na umakyat pa to. So, kung sakaling umakyat, expected natin lang na mga maximum 7 pesos lang. So, kasi medyo mahirapan sa 6.5. Ngayon, kapag nag-close above 6.5 na to, ayan, possible na yung mga 7 pesos. Pero, medyo hindi agad isang biglaan yan. So, possible i-retest ulit yung 7 pesos, tapos magkakabuusan na naman ulit doon. So, alos ganun-ganun lang kasi may ipit eh. So, hanggat kaya mo mag-hold dito at naniniwala ka na by January at December tataas to, at saka lalo-lalo na yung March, hold mo lang. Ngayon, kung mainiping ka, pwede mo nang i-sell yung position mo. So, sa mga may inipin, medyo depende to na dito. So, bumalik ka na lang kapag nagkaroon na ng momentum. So, dito, MACD ng MM, so wala pang sign of reversal. Pero ito guys, tulad ng sinasabi ko, ito. Ano to, bodega lang ng bodega. So, titingnan natin kung babalik na siya kasi nasa 48 na siya. Oh. Kasi kapag nasa 48 level, bumabalik. Yan, ang RSI niya. No guys? So, tingnan natin mamaya kung sakaling bumalik to, mag-bounce to. So, kasi kapag nasa 48, nagba-bounce eh. So, ito guys, kay MM, bodega lang to. So, bodega lang to. So, pondo-pondo lang kasi the more na mas mahaba yung consolidation niya, mas maganda para sigurado tong level na tong 3.8 or 3. Ano ba tong closing na to? Open na 3.76. High 3.96. So, itong 3.96 ang tinitingnan natin guys, no? Ayan. Kasi medyo consolidation mo siya kasi nabigo siya dito sa part na to, sa breakout. So, bodega lang dito kay MM. So, sa tags, ni-request to guys si tags. So, dito, naghahanap nga ako ng news dito kay tags eh. Kasi nga si LSC, yung Lorenzo Shipping, umakyat din eh. Mga shipping company, tulad nung ALLHC ba yun? Yung kay Ayala din, yung logistic. Umakyat din. Lahat, MAC din ito, ayan oh, sign of reversal. Pero, hindi, para sa akin as a traders guys, hindi ko gusto na biglang ganito tataas. So,
Sa tingin ko kung ako papasok dito, hintayin ko muna siya dito sa 1.19. So ito kasi yung breakout niya. Titingnan natin kung kaya niya balikan tong 1.19. Ito ang salo sa 1.19 kasi breakout yan. Solid yan. Ngayon kung sakaling magtitikman ako ng risk guys, kung sakali, bibili lang ako ng mga 5%. Ngayon hintayin ko lang yung breakout dito sa 1.5. Kapag nag-breakout sa 1.5 na may magandang volume ng mga tulad nito o kahit halos may mga 3/4 lang nito, okay na. No, kasi nga kapag na-break yung 1.5, 1.68 yung next resistance. Pero kapag wala kang position, wag mo na habulin. Kasi dito, mas maganda dito, may position ka talaga dito. Kasi nga risky to guys na kasi mahirap maghabol ng presyo na wala kang position. So manage nyo pa lang yung risk nyo guys. Sa akin lang naman is mga ganitong mga stock, hindi ako naghahabol. So mas gusto ko more on position lang ako sa mga ganitong level. So last 2 weeks ago ata na-discuss ko to. Nandito pa lang to sa level na to. So mga nandito pa lang yan sa baba. No. So check nyo na lang guys. So manage nyo lang yung risk nyo sa mga ganitong stock. So hanggat maaari, kung wala rin naman magandang news or magandang catalyst, huwag nyo nang pasukin. So baka mamaya maiwan kayo dyan sa taas. Kasi malapit namin siya sa resistant, no? Pero kung sakaling bumalik siya dito sa 1.9, pwede ka mag-position kasi breakout. Kaso nga lang, kapag nag-close below 1.9, 1.19, sell mo na. Next tayo. Si DNL. Next natin DNL. Ito guys. Request din to guys si DNL. So hindi ko namin inalis to. So alisin ko din sana muna to eh. Kasi nga medyo okay naman din to si DNL. Kaso naghahanap ako ng news. Wala akong makita sa kanyang news dito eh. So 21 days pa rin to. So kay DNL guys, halos kung titingnan mo sa week chart to si DNL, halos ano lang, nasa support level or resistant level na siya. So halos doon siya naglalaro, kita mo yun guys oh. Halos support level yun, yung level na tong pinag-uupuan niya. Ayan ang candle na yan. Kaso nga lang kung titingnan mo siya day chart, iba ang basa mo dito eh. So ang hinihintay kasi dito maganda kay DNL guys, just in case gusto mo pumasok, ma-break tong 5.65. Ma-break yan. Kasi dito medyo para sa akin alanganin pasukin guys kung wala kang magandang base dito sa baba. Kasi buy in support to. Kasi breakout dito, breakout. Ito may nagkaroon ng breakout. Niretest niya ulit to. So, ang maganda sa kanya, nag-hold siya dito sa breakout niya. Hindi na siya lumusot. So, nag-bounce siya. So, ang magandang next buy mo dito, itong mabasag tong 5.65. Or kung may position ka dito ng unti, pag nabasag tong 5.65, doon ka pala mag-add ng position ulit, additional add. No? So, ayan guys. So, manage nyo lang yung risk nyo lagi guys. Lalo kapag wala kang position, mahirap kapag wala kang position guys. Sa lahat guys, kapag i-stack kasi dapat lagi ka may position. So ayan. So alam naman natin tong Apex Poven may pumasok, MACD sign of reversal na, RSI nito of ano na 61, mataas ang momentum no. So dito guys, medyo ano to ito. Ang part na ito maganda rin tong 1.56. So na-break din tong 1.56 na resistant. Resistant to guys yung 1.56 na yan. So mahaba yung consolidation niya. Na-break to Tingnan mo yan. Ito yung break niya Nung na-break to, sell ka dito kaya bumaba. Ngayon, dahil nalagpasan itong 1.56 o 1.55, ayan ang maganda. Ngayon, kung sakaling bibili ka man, kapag nakikita mo na mababasag yung 1.55 at magko-close siya below 1.55, sell mo na. So sa ganito pwede pa siya pwede ka pa mag-buy dito, paunti-unti lang muna, mga 5% lang, maximum 10%. Kasi ang next target mo is 1.7. Yan, yung reason. Kapag nabasag kasi yung 1.7 na yan, maganda yan at mag-close above. Kasi nga, ito guys, ang 52-week high niya, yung 1.77. Yun ang hinihintay. Kasi, alam naman natin yung mga good news sa mining ngayon. No? So, ayan guys. So, manage nyo lang yung risk nyo lagi. Next natin, yung RLC. Ayan, RLC.
Mamanot yung ano. So, RLC guys, ayan. So, MACD natin, sign of reversal, may foreign tayong pumasok, 8 million, 8.8. RSI nito, 56, may momentum guys, no? Iyasin natin. So, ayan. So, dito guys, so RLC, buy signal pa rin to si RLC. So, medyo mabagal lang ang kilos nito guys, ha? Kita mo naman yung volume, umaakyat to. Buy signal pa rin to. So, kung medyo kinakabahan ka, abangan na lang dito sa 15.22. Ayan, sa RLC. Kasi nga, ang gusto ko lang dito, ito, solid na yung support level niya dito. Hindi na bumaba to. Pero kung kung makapag-hintay ka, medyo breakout, gusto mo sumabay sa 15.22. Pero ito, mga ganito, buy signal to. Mga lang, mga 5% lang ng buying power mo, risk management lang. So, ilang candle na gawin niya, no? So, na-discuss ko na yung linggo, guys, no? So, sana nasusundan nyo yung linggo ko. Next natin dito si PX. So, PX lagi itong may pore na pumapasok. Ayan, no? Ilang linggo na yan, guys, oh. Buwan na siguro to, simula pa nung August, oh. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin. Hindi ko lang alam. Kaya naghahanap din akong balita dito kay PX, guys. Dahil nga to, tingnan mo, tambak yung pore, no? Ini-invest ng pore halos dito. Tuloy-tuloy. So, ito lang yung lumabas, 500,000. So, RSI nito, overbought na to, 74. So, ang just in case kung gusto mo mag-buy dito, kung wala kang position, dapat lagi mag-close above 4.77. Example, bumili ka dito sa level na to, above 4.77. Dapat mag-close lagi above 4.77. Ngayon, kapag nag-close below 4.77, sell mo na. Kasi possible, baka mamaya hindi kaya saluhin dito sa 4.5. Pero itong breakout, solid yung breakout na yan, guys. No? So, kita mo naman yung breakout dito. Hindi niya yan binalikan. So, possible pa kasi balikan yung 4.5 na yan, guys. No? So, i-manage nyo lang yung risk nyo dito kay PX. Kasi nga, susunod niyan, dapat breakout 5.10. Next natin, IDC. Nag-bounce to sa IDC. So, hindi ko lang alam kung anong good news dito kay IDC, guys. Pero related to sa mga telco, guys, yung third telco. Check lang natin, guys, kung check nyo na lang, guys, no, yung regarding sa IDC na to, kung related nga ba talaga to sa mga telco, no? So, ang ganda ng bounce niya, oh. Ang taas na ng bounce niya simula nung bumaba siya, oh. Simula diyan hanggang doon. So, nakakailan to, 22.29% na. So, sa akin dito, guys, manage nyo lang yung risk nyo kung wala kayong base dito na maganda. Kasi ito, maganda na talang, maganda itong doji niya dito, Maganda yung naging doji niya, Ayan yung level na yan. Maganda yung naging doji niya. Yun ang sign na nag-neutral. No? So, so, dito, kung sakali man pasukin to, ang hirap, guys. Kasi nga, di mo din alam kung kaya basagin tong part na to, Baka magkabuusan din, Yung 2.82. Ayan. So, mas maganda kasi kapag ako ganyan, guys, wait na lang muna ako dito siguro sa 2.47. Ayan, 2.47. So, para medyo safe yung puhunan ko, yung capital ko. Yung 0.5 na ito kasi yung 0.5, guys, yung 2.47 kung gusto mo mag-entry, wait ka na lang dito para hindi ka masaktan kasi just in case bumaba dyan sa 2.47, bumalik siya ulit. So, meron ka ng automatic na gain na 9%. Ayan, guys. Kaysa dito, bumili ka dyan sa closing at mauntog dito, medyo maliit lang yung kikitain mo. Dapat mabilis ang kamay mo dito. Gamit ka mga 5-minute chart. No? So, kung sakali man dito sa taas na to, ayan. So, 6%. Maliit yung balik. Ayan, guys, no? Manage nyo lang yung risk nyo, guys, kapag nag-entry kayo dito.
Kasi ako, mga tipong ganitong stock, hindi ko na pinapasok. Ako yung gusto ko laging safe. Except lang guys kapag may magandang ano yan may magandang fundamental yan, magandang catalyst yan. Pwede ka mag-hold dyan. Pero kung wala, mahirap matulog yung pera dyan guys. So SCC, ayan, na-discuss ko ito nung linggo. So pinapasok namin siya ng mga ng mga foreign, ayan So SCC overbought na to 72, MACD, ayan, ang ganda ng MACD. So sign of reversal na 'yon. So ito ang maganda dito, mag-close above na to guys, 11.03. 11.03. Ayan guys, no. So kahit 11 pesos maganda na mag-close yan tapos mag-consolidation diyan. So under value pa rin to guys kasi base doon kay Call Financial ang value nito is 23 pesos. So under value pa siya. So long term to nilalaro guys Long term to nilalaro, hindi to pa chupit-chupit. Long term to nilalaro SCC. So buy signal pa rin naman siya guys kay SCC. Kay AGI, so ayan. AGI 61, ayan. So ayan foreign, may pumapasok pa rin. So ito kay guys kay AGI, tulad ng sinasabi ko pa rin, ano lang to, bodega lang to. So wag lang kapag nabasag yung 6.9 sell mo na. Bodega mode lang to. Bodega mode lang to si AGI. So maghihintay lang tayo ng tamang tempo na basagin yung 7.68. So abang-abang lang din to. Kaya position trade lang to. So hindi natin din alam kung kailan to aakyat. Kasi more ang maganda to sa kanya kasi consolidation. After niya kasi galing sa baba, kita nyo, tumaas siya ng unti, di ba guys, no? Tapos consolidation muna, tapos umakyat. Ayan, ngayon consolidation ulit. So titingnan natin kung ganyan ulit ang magiging pattern niya. So kita mo naman lagi may buyback yung owner, no? So ayan, AGI. Mas maganda yung yung nag-aabang ka lang. Si JFC breakout to guys sa 145. Jollibee. So mabagal ang galawan dito kay Jollibee guys, pero yung mga foreign niya bumabalik na So ayan. So RSI nito 62, MACD ayan. So sign of reversal na to. So ayan guys, si Jollibee mabagal to, pero breakout niya na yung resistance niya na 145, no? So nasa 145.4 na. So next natin dyan target is 151.04 itong resistance niya. So ayan. So buy signal pa rin to si Jollibee. Long term to guys si Jollibee Hindi ito yung pangchupetan talaga na isang akyatan. Mabagal ang kilos niyan guys. EI guys. So EI guys, ganun din to, position trade lang din to guys si EI. So MACD nito wala pang sign of reversal. So pero may momentum. So position trade lang to si EI guys, no. So position ka ngayon kapag nabasag tong 6.93, sell mo na. So buy ka lang dito kapag nabasag yung 6.93, sell mo na agad. Position lang to si EI. Next natin dito kay EI, itong si AP. Yan, AP. So halos review na lang din to guys kasi nga na-discuss naman natin to ng linggo. Ayan, nung post ko. Si AP, ayan. So RSI niya, maganda RSI nito, may 53, 54. May momentum na MACD, sign of reversal. Price movement tayo. So ayan guys, no, breakout siya dito. Kaso nga lang yung breakout niya doon sa downtrend niya, walang masyadong volume. So tingnan lang natin kung mag-materialize pa to paakyat kasi ito ang target mo kung sakasakali 27.5. Ayan, no. 3.15 maliit na lang. So halos 1:1 ka na lang dito. So ingat lang din muna talaga dito. So manage mo lang lagi yung risk mo dito. Kung sakaling gusto mong pasukin to 5%, no. So ang gusto ko sang makita dito yung breakout dito, malaki yung volume. Kaso nga lang medyo maliit pero hindi ko lang kabisado kasi masyado itong stock na to ang galawang kasi hindi ako masyadong trade dito kay AP. So ngayon ko lang nakita din to nung Sunday. Nakita ko to ng Sunday kaya nga sabi ko buy signal pa rin naman siya base dun sa indicator ko na EMA 5 at saka EMA 10.
So ayan, may momentum base sa EMA 5, may momentum siya. Tapos base sa EMA 10, short trend lang siya. So ibig sabihin, short trend kahit mga 5%, 10% chupit na, no? So ayan kasi buy signal ko dito kasi yung buy signal ko na. Yan ang buy signal ko. So kahit 5%, ayan, 4%, basta mag-gain na. Ayan, pwede na. Pero kung sakaling ma-break man tong resistance at may breakout na may magandang volume, di maganda. So, manage nyo lang lagi yung risk nyo, guys. ICT, ayan, so medyo ko to, mabagal ang kilos nito. So, halos continuation lang ng natin, topic natin nito, guys, nung linggo. Ayan, guys, so MACD, ayan, bullish na bullish. So 70 na yung RSI, manage nyo lang yung risk nyo, guys, no? So tulad na sinasabi ko, guys, ang ganda pala tinaas nito, 3%. So ayan, guys, no? So binasag din pala yung nito, yung resistant dito na ito, tinuluyan talaga yung resistant nitong 117, 117 tinuluyan talaga. So 120 na siya, no? So ang next basag nito yung 125. So kung may hawak kang position dito, hold mo lang. So ang next additional mo kapag nabasag tong 125, so dapat may volume na maganda. Ayan, dapat may volume. So maganda ang volume niya ngayon. So sana magtuloy-tuloy ito kasi uptrend naman to si ICT. Kita mo naman nung January, February siya bumulusok bago mag-pandemic, no? So wala pa yung pandemic, bumaba na talaga pero tinuluyan ng pandemic. So ang maganda dito, yung abang mo lang, kaya ang hold mo lang siya, ang ganda ang abangan yung 1.25. And kung sa tingin mo mauuntog na siya, sell mo na. Ayan. So para sa akin, kung gusto mo bumili dito, medyo kung wala kang position dito sa baba, mahirap. Mahirap na. Kumbaga ikaw, kung nakaposisyon ka dito, abang mo na lang, sumakay ka na lang. Tingnan mo lang kung saan aabot. Ayan. Kasi maganda yung candle niya mahirap abulin yung presyo mga ganyan, guys. Pero kung long term ka naman, pwede naman. Nung sabayan mo kung long term ka. Sa akin kasi more on position trade lang talaga ako, guys. More on position. So RSI nito 65, ayan, 65. So MACD nito, ayan, sign of reversal na rin. May bullish na bullish din yung yung RSI nito. Ayan. So medyo niretest niya yung low, low nito? 2.4, niretest yung 2.4, no? So ayan, guys. Just in case gusto mo bumili, subukan mo lang kapag nire-retest yung 2.4, diyan ka bumili sa malapit sa 2.4. Kasi ito, tulad niya yung mga breakout nito, guys, hindi niya na kasi nire-retest. Kung makikita mo yung mga breakout ni Green, hindi niya na nire-retest. Ayan, breakout. So ayan. So ito yung breakout. Ayan, lumapit lang siya ng unti, no? Pero mas maganda kapag malapit sa 2.4 or dito sa 2.36, buy ka dyan. Ngayon, kung sa tingin mo, mababasag yung 2.26, sell mo na. No? Kasi possible i-retest yung 2.15. So sa ngayon, maganda muna sa level ng mga 2.33 kapag medyo malapit sa 2.3, dyan ang buy mo. So kapag nandyan sa taas, wag muna. Mas maganda mag-abang or mag-abang ka na lang na breakout dito sa 2.55 na may volume na malaki. So mahirap kasi yung guys na wala kang position sa isang stock tapos papasok ka na lang bigla. So kailangan position sizing mo talaga dapat mga 5% lang, 10% lang muna. Lalo kapag yung stock wala pa kasiguraduhan. Pero magandang fundamental nito, guys, ni Green. Check nyo na lang. LC na discuss ko rin to nung Sunday. So congratulations sa mga nakasabay nito kay LC. Ayan. So MACD, ayan, sign of reversal na bullish. Wala pa siya momentum dahil nasa below zero siya. Ayan. So ang maganda dito, guys, kasi na-break niya na sana, So hangga't nandito sa level na 0.1477, yan lang muna yung buy signal mo.
Kasi baka mamaya hindi mabasag yung 0.1591. Hangga't malapit dito sa 0.1477. Ngayon, kapag na-break, sell mo na. Ayan guys, no? So, ang ganda kasi ng volume niya guys. So, kita mo naman, tatlo yan, no? Ang ganda ng volume niya. Kaya na-discuss ko ito nung linggo eh. So, yan, no? Ang ganda ng app niya. So, 7% agad. So, FNI. Kay FNI tayo guys. Ayan. Si FNI, ayan, maganda na yung mga minings natin ngayon dahil gawa nung sa inaano ng sa mga ekonomista pinupush. So, nakapokus sa mining. So, ayan. Actually, gumanda yung ano niya eh, yung candle niya kasi ito, pangit yung dalawang to. Ngayon, mas maganda nito, above average pa yung ano niya, yung maganda yung volume niya. So, maganda to. Mas maganda nito guys, kung bibili ka, ma-break tong 1.3. Sa pre-opening pa lang, makikita mo na eh. Ngayon, kapag nag-close below 1.3, tingin mo, sell mo na. Ngayon, kapag alam mong nakikita mong close above 1.3, buy ka, or sa opening pa lang, kita mo na. Ngayon, kung hindi, kita mo hindi kaya basagin to, kasi ito eh, dapat magkaroon siya ng breakout dito sa, open nito, 1.38. Dapat makita mo, na possible tong ma-break na 1.38. Ngayon, kung sa tingin mo mag-close siya below 1.38 at kaya naman basagin sa susunod na araw, so pwede ka mag-position dito. So, kailangan alam mo yung mga consequence mo dito guys, paano mo papasukin, paano mo lalaruin. So, kung wala kang plano dito, mahirapan ka mag-exit dito. So, kailangan mayroon kang exit plan dito guys, no? So, kapag close below 1.3, sell mo na agad. So, kung alam mong mababasag yung 1.38, buy ka. Kasi 1.45 yung resistance susunod. So, next natin, MBT. Ayan guys. So, MBT. So, breakout yung na-discuss ko dito nung nakaraan, no? 2 linggo ko na ata na-discuss to sa breakout. So, sana naka-hold ka pa rin dito. So, RSI nito nasa 71, 72. So, ayan guys, nasa 40 pesos na, no? Sa level. So, ang hinihintay natin dito yung breakout ng close above 40. So, nandyan lang siya sa level, oh. Nag-close siya, nasa 40 pesos. Pero, mas maganda siya mag-close above 40 pesos. Mga 40 point something, no? Ayan guys, so medyo mabagal lang to. Pero dito, na-discuss ko yan dito sa 36.36. So, malaki-laki ng gain nyo guys, ah. Ayan, oh. Yung breakout. Ayan, magkano na? Wow. 10% na guys. Baka naman guys. Ayan. So, sakyan nyo lang. Sakyan nyo lang hanggat hindi pa nababasag tong trend line. So, nickel tayo guys. Ayan, si nickel. Nickel, ayan. Si nickel, ayan. So, alam naman natin yung mga mining sector natin sa Pilipinas. So, nakapokus yung government natin, no? So, magandang news yun sa mga mining company natin. Ayan, lalo na yung kay Tesla. So, ayan guys. So, mas maganda kung ako man bibili, mas gusto ko yung close above 3.75. Gusto ko yung, kung sakali kong bibili man dito, dapat close above 3.75. Kasi, kung nandito lang siya sa range na to, 3.4 hanggang 3.75, mas magandang abangan ko na lang lumapit sa 3.4 bago ako mag-buy. Ayan guys, no? Kasi ito, breakout tong 3.4 na yan, no? So, may volume pang maganda. So, baka mamaya, hindi siya mag-close sa 3.75, pero manage nyo lang yung risk nyo, kahit 5%, yung 5% lang ng buying power nyo na pwede nyo i-risk. Tapos kapag nabasag yung 3.75 na may volume, saka kaya mag-add. So, ganun lang yung mga strategy guys. Kapag wala kang volume na wala kang position pa, risk management ka lang ng mga 5%, 10% ng buying power mo. And kapag nabasag yung 3.75, add ka na lang ulit. Kasi mas maganda na may average ka na bago nabasag yung 3.75. So, add ka na lang. Ngayon, ang kagandahan kapag nagpo-position ka lang ng mga 5%, 10% ng buying power mo, just in case bumaba yan, maliit lang yung loss mo. Pwede mo i-cut loss agad. Kasi kapag nag-close below 3.4, sell mo na agad. So, next tayo. Naantok ako guys, ha. Next natin si Eagle. Ayan, Eagle.
So Eagle, congratulations sa may mga hawak pa rin nito. So ayan, ilang beses ko na rin na-discuss to guys, ayan. So RSI nito overbought to guys pero uptrend to guys. So ayan, so medyo nauntog pa siya dun sa 14 sa opening niya sa 14.92. So ayan, 14.9 no. So mabagal lang to guys. So ang hinihintay mo lang dito, just in case, hold mo lang to si Eagle kung may hawak ka kasi ang lapit na rin sa resistant no. So kung just in case gusto mo bilhin to, so dapat yung buntot dito sa buntot mo bibilin para medyo maganda position mo. Ayan guys, manage nyo lang yung risk nyo dito. So mas maganda abangan mo na lang sa 15 pesos ng breakout. Next natin si Asian. Ito yung gustong-gusto ko. Si Asian. Ilang beses ko na-discuss to guys, si Asian guys, no? Nasasabi ko bodega lang dito kay Asian. So congratulations sa mga nagbodega nito. So 73 na yung 72 na yung RSI nito, overbought na rin to, pero uptrend to guys, may volume. So consider natin yung volume kaysa sa RSI, no? Ito yung breakout nun guys, yung 3.3. Yung sinasabi ko dito, bodega lang na bodega hanggat malapit dito sa level na to. Ngayon kapag nabasag yung 3 pesos, sell mo na. So ayan. So congratulations sa mga nagbodega nito. So ang ganda ng candle nyo, 8.36. So gagawa ulit ng panibagong resistant to guys. Yung gagawa ulit ng panibagong 52-week high niya, yung all-time high niya. Kasi ang 52-week high niya, itong 3.38, ito yung high nito, 3.38. So gagawa. Tulad niyan dito guys, nagkaroon siya ng breakout, tapos gumawa siya ng panibagong all-time high niya dito. So ganyan. So magkano ba simula sa tinaas niya hanggang doon? So 21.16%. Dito, magkano? Hanggang doon. So, 23. So, mag-assume tayo na maglaro siya ng 20%. So, kung ito, simula dito, so, mga na yan, 12.70%. Itaas pa natin na unti. So, magkano abutin? Tingnan natin guys Lagay pa natin, di na ibaba Lagyan lang natin sa week. Baka madali. Ayan. Tingnan natin yung week nito. Madadali. So mga 3.7. 3.7 yung around mga 3.7 guys. 3.6 na kasi ito Around 3.7 yung around 3.7 yung mga 20%. So mga ganun, possible niya abutin pa. Kasi base dito sa dalawa, 20% yung halos minimum. So ayun guys no. I hope guys may na-share ako sa inyong idea guys. So huwag niyong kalimutan guys i-share ang ating YouTube channel sa inyong mga kaibigan. Sana nakapagbigay ako ng information sa inyo guys. So ayan guys, maraming salamat guys sa time. Thank you so much.